para sa gawain that they had gathered, and the souls that they had gotten in Haran, and they went forth to go into the land of Canaan, and into the land of Canaan they came. Pamagat po ng atin pong pag-uusapan ngayon pong gabi, by faith, obey. By faith, obey. Sa pananampalataya, ikay sumunod. Ano po? So, ang buhay po ni Abraham, mga kapatid, ay hindi na po bago sa atin. Alam po natin ang iba't ibang mga bagay na nangyari sa kanyang buhay. Siya po ang pinagawa ng Panginoon ng isang malaking arko. Ano ho? Yung iba siya nga ba? Hindi po, ano? So, baka yung iba natutulog na, oo nga, ano? Ayan, So, para magising lang yung iba. Alam niyo po, napakalaki po ng ginawa ng Panginoon sa buhay ni Abraham. At marami po ang nakapakinabang dahil sa pananampalataya ni Abraham. Meron tayong awitin, di ba? Father Abraham has many sons, children. Di ba? I am one of them and so were you. Di ba? So, tayo'y anak sa pananampalataya. Gayunpaman, ang pananampalatayang ito na naging totoo sa buhay po ni Abraham ay dapat maging totoo rin sa buhay natin. Naging totoo sa kapanahunan niya at dapat maging totoo rin po sa panahon po natin ngayon. So yun po yung kaisipan na atin pong gustong maibahagi po sa inyo. And all throughout the lesson na meron po tayo, ay mag-share po tayo ng ilan pong mga testimonies and yung atin pong bakit tayo nakarating sa ganito pong kaisipan. Tama, yung nabanggit ni Pastor, oo nga, nagpapastor na, pwede naman doon na lang. Pero bakit meron pa rin iba at mas higit? O kung hindi man mas higit, bakit binigyan ng Panginoon ng ganito pong linya at pangitain sa paglilingkod ng Panginoon? Tatlong bagay ang gusto ko pong mapansin po natin. Number one, napansin po natin, mula sa lugar ng Haran, siya po, mga kapatid, ay inutusan ng Panginoon na umalis. Pumunta siya sa lugar na kung saan ay sasabihin ng Panginoon. So number one, by faith, obey God to the place where He called you. By faith, obey God to the place where He called you. In Genesis 12 verse number 1, sabi ng Panginoon kay Abraham, Abraham, get thee out of thy country. Ikay umalis sa iyong sariling bansa. In Hebrews 11 verse 8, he was called to go out into a place. When God calls, it is not vague or unclear. Pag ang Diyos po'y tumawag, hindi po malabo. It is always definite and direct. This does not mean that it is easily known, but the Lord in His power and love will reveal it to His people to accomplish His will and plan. Pag ang Diyos po'y may panawagan, ito po'y laging magiging malinaw. Ito po ay direkta. Ito po ay hindi malabo. Hindi ibig sabihin naman ito na agad mo itong malalaman, kagaya na nangyari kay Abraham, na sabi ng Panginoon, ikay umalis at pumunta ka sa isang lugar na aking sasabihin sa iyo. Hindi agad binanggit kung saan yon. Hindi binanggit kung katabing bayan lang ba yon, o katabing probinsya, o kung saan ba yon. Basta ang sinabi ng Panginoon, ikay umalis at ikay pumunta sa lugar na kung saan ay sasabihin ko. By faith, alam niyo po, pag pinag-usapan po natin ang pananampalataya, mga kapatid, alam natin, sabi ng Bible, Hebrews chapter number 12, Hebrews chapter number 11, it is the substance of things hoped for, the evidence. Ito yung para bang nakikita, nahahawakan mo kahit hindi. Pinaniniwalaan mo kahit sa totoo hindi mo pa talaga sigurado. Naniniwala tayo na tayo palangit. Tama po ba? At tayo bilang mga tunay na nanampalataya sa Panginoon, meron ganyang kasiguruduhan. Amen? Tayong tumanggap na nanampalataya sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, naniniwala tayo na hindi tayo ang nagliligtas sa ating sarili at hindi sa ganang atin sa ating magagawa tayo maliligtas.
At dahil sa ginawa ni Kristo, alam nating tayo palangit. Tanong, nakita mo na ba ang langit? Nakarating ka na ba doon? Pero bakit mo pinaniniwalaan? Bakit ka nakakatiyak na ikay palangit? Dahil sa pananampalataya. So, ibig sabihin, hindi mo man nakikita, hindi mo man nahahawakan, hindi mo pa sa totoo lang natitiyak kung meron ng langit. Sa totoo lang, tayo lang ay naniniwala dahil pinaniniwalaan natin ang Biblia. Na ang Biblia ay totoo. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Pero nakita mo ba na ang Biblia ay mula mismo sa langit bumaba? Hello? Alam niyo po, ang pagbabasa ng Biblia at paniniwala sa Biblia ay kinakailangan din ng pananampalataya. Kaya maraming mga tao hindi naniniwala sa Biblia. That's why it takes faith. Kaya pag pinag-usapan po natin ang pananampalataya, it's really a complex topic. Okay? Pero hindi na po yun yung atin pong higit na bibigyang diin. Kundi ang atin pong pansinin, mga kapatid, ngayon pong gabi, itong si Abraham, meron siyang pananampalatayang sundin ang Panginoon kahit hindi niya alam kung saan, kung ano ang kanyang haharapin, kung ano ang nais ng Diyos. Panginoon, anong gusto mong lumabas, mangyari sa kung ano man ang iniuutos mo sa akin? Alam niyo po, God may call you to the foreign fields. Pwede po kayong tawagin ng Panginoon sa bawat isa po na narito. It doesn't matter kung ikaw ay young people, nanay o tatay. It doesn't matter kung ikaw ay full-time worker o ikaw ay miyembro. It doesn't matter kung ikaw ay Sunday school teacher o ikaw ay pastor. God may call you to the foreign fields, to the islands of the Philippines, to the neighboring towns and cities, or even to your friends, co-workers, classmates, or relatives. We are to obey God by faith to the place where He called us. Mga kapatid, hindi po ibig sabihin na ako po'y naririto, lahat po tayo ay hahamunin na dapat ikaw ay pumunta sa ibang bansa at magmisyon. Hindi po. Iba't iba po ang panawagan ng Panginoon. Kaya po kayo ay may pastor, sapagkat si Pastor Eloy ay tinawag ng Panginoon na magpastor. Naniniwala po ba kayo? At nananampalataya po ba kayo sa Diyos na siya ay tinawag ng Diyos? Dahil kung hindi kayo nananampalataya sa Panginoon, tunay ba yan tinawag ng Diyos? It takes faith to believe that Pastor Eloy is the man of God, called of God, used by God. It takes faith to believe that. Kaya maraming mga miyembro, hindi nasunod sa pastor. Bakit? Kasi wala silang pananampalataya at paniniwala na si Pastor Eloy nga, tunay na tinawag ng Panginoon. Naalala nyo, maging si Apostol Pablo, he was discredited and questioned by those people na kanyang dinala at inakay sa Panginoon. Kailangan ko ba bang ipatunay, bigyang patunay, sabi ni Apostol Pablo, ang aking pagiging apostol? Hindi ba kayo ang patunay, sabi ni Apostol Pablo? That's why it takes faith to believe. Kaya nga mga kapatid, hindi man tayo lahat magpastor, magmissionary. Pero I do know and I do believe na ang bawat isa po sa atin ay tinawag ng Panginoon sa kung saan mang lugar. It may be in another country. And I hope meron po rito. Ipanalangin po natin na ang God is Able Baptist Church Taysan ay magkaroon din ng missionary. Hindi lamang sa Talisay, hindi lamang sa Tabangao, kundi malay natin sa Thailand. Oo, di ba? Malay natin, di ba? Tidin. Oo, di ba? Di ba? Malay po natin. O malay natin sa Taiwan. Tidin yun. Sa tuluan muna, malapit-lapit. Alam niyo po mga kapatid, iba't iba ang pwede maging panawagan ng Panginoon. Iba't ibang mga sitwasyon, iba't ibang mga paraan. Pero alam niyo po, iisa ang tunay. Ang Diyos ay patuloy na tumatawag.
Sabi ng Matthew chapter number 9, verse number 38, pray therefore the Lord of the harvest that He will send forth. Ang nagtatawag, ang nagsusugoy, walang iba kundi ang Panginoon. Alam niyo po, kaya po dumating sa ganito pong punto ng desisyon at panalangin. 2022, I had the opportunity and privilege to go to Vietnam and Cambodia. Sa mga nakaka-attend sa prayer and fasting, napakinggan po yung short testimony. During that time, maaaring may mga OFWs po rito, naging OFWs. Nandun po ako sa Vietnam and Cambodia. Doon sa Vietnam, sabi nung pastor, dito sa Ho Chi Minh City, sa South, pastor, nakarating po ron, may mga Baptist churches tayo dyan. Then we traveled 8 hours north, Dalat City. Maganda po yan, parang Baguio, malamig din. Sabi niya, dito may Baptist church din dyan. But in between, 8 hours of travel, wala tayong Baptist church dyan. So Vietnam is around 100 million in population as well. So imagine, from Batangas, going to La Union. And the Philippines has approximately 110 million in population. Gaano karaming tao ang nasa kalagitnaan po niyan? Hello? Na sila po mga kapatid ay ipapanganak, sila po ay mag-aaral, sila po ay lalaki, sila po ay makakatapos ng pag-aaral, magtatrabaho, mag-aasawa, magkakaanak, magpapamilya, magiging lolo't lola mamamatay. Kailanman, hindi man lamang nilalapakinggan ang pangalang Jesus. Hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataong mapakinggan na meron palang tagapagligtas. Salamat sa Panginoon, dito sa Pilipinas, we have the greatest privilege, the greatest opportunity. Di ba? Pribilehiyo. Kahit dito, kahit hating gabi, mangato ka na. Tao po, magbabahagi po, pwede mong gawin. Mahuhuli ka nga lang, pero ibig sabihin, pwede mong gawin. Ito'y gabing-gabi na ano ko, tutoy lasing. Lasing ka ata eh. Alam niyo, pwede mong gawin. Sa palengke, salamat. Di ba? May mga nangangaral ng salita po ng Panginoon. Sa mga parke, pwede tayo magbigay ng babasahin. Pwede kang maglagay sa sasakyan mo ng mga trompa at mangaral kahit saan. Pwede mo yang gawin. Pwede kang magbahay-bahay. Pwede kang mag-soul winning kahit saan. Kahit anong oras. Pwede mo yang gawin. Salamat sa Pilipinas, ganon. But there are places in this world na mahuhuli ka. Meron pong isa sa Middle East ngayon, nakakulong. May nabasa po yung mga nasa group chat. Nakakulong, bakit? Dahil nahuli. Dahil nagbibigay ng mga babasahin. Nagbibigay lang ng tracts, nahuli. Ikaw, kahit hindi ka na nga, ikaw kaya ang hulihin. Kasi dapat ang hinuhuli, yung hindi nagbibigay ng tracts man lang. Balik ta rin natin. Alam niyo po, nakakulong po sila. And hanggang ngayon, yung isa nakakulong pa rin. Dahil lang nagbibigay ng babasahin. There are places in this world na bawal po yan. Siguro yung kung may OFWs dito, nakapagtrabaho sa Middle East, mahigpit. There are countries na hindi. There are countries na mahigpit. Vietnam is one of them, especially in the north. We were in Hanoi last year. Yung service po nila, yung church building nila is in the 4th floor. 4th floor, lahat naka-CCTV. Pag may kumatok, nag-doorbell na hindi nila kakilala, that's alarming. Dahil baka pulis. Kaya lagi sila may pagkain. Para pag pumasok, may birthday po. Those are their ways. Si Pastor Unyada, nakarating po dito. Yun po yung kanila pong ginagawa. They were trained like that. Hindi kagaya dito, hindi masyado malakas. Sabi no, Pastor, wag masyado malakas pagpapaawit ha. Masyado na-excite kang umawit kasi marami kayo eh. Pag may dumating na mga bisita, mga Pilipino, marami kayo excited. Pero Pastor, tahimik lang, baka maisumbong tayo. Kaya yung to God be the glory. To God be the... Ganun lang. Konti-konti lang. There are places like that. Now, nagkaroon po ako ng idea, Lord, we went also to Cambodia, and sa Cambodia naman po, yung first wave ng Filipino missionaries, pumunta po sa Cambodia.
So sa ngayon po, they spend almost 30 years, 30 plus years na po sila doon. And nakakalungkot, yung second or next generation of missionaries, yun naman yung naging idea ko. Paano yung susunod na henerasyon? Mamamatay na sila, matatapos na yung buhay nila. Paano na lang yung mga magtutuloy? So nung umuwi po ako, we prayed nung aking wife, Lord, kung meron kayong panawagan sa amin, kung meron kang plano pa sa amin, naglilingkod na kami, organize na ang simbahan, maayos naman ang church, meron tayong lugar na pinagtitipunan. Actually, we are praying po ngayon na mabili po yung lote at hopefully this year ay mabili po namin yung lote na amin pong ginagamit at mapatayuan ng building din. Ano po, that is our prayer and that is our desire. Pero we prayed, Lord, kung meron ka panawagan sa amin, sige Lord, we are willing to obey. Pero at the back of my head, okay lang yan, kahit wala naman. Kasi naglilingkod na naman tayo sa Panginoon eh. Is there a great difference? Alam nyo, Pastor, merong bagay na nagiging question eh. Higit ba yung paglilingkod ng mga missionary sa ibang bansa, yung naglilingkod dito, kaysa sa naglilingkod? Hindi po. There is no difference. All of our service is for God. Lahat ng ating paglilingkod, lahat yan po para sa Diyos. Whether you're in the Philippines, whether you're abroad, lahat po yan, paglilingkod yan sa Panginoon eh. Di ba? There is no difference na, ay mas higit kami kasi kami ay missionaries to the foreign field, missionary to Greece. Hindi po. Hindi namin ikinataas yun at ikinababa nyo kasi church worker lang kayo. Hindi po. Lahat tayo'y katiwala at lingkod lang po ng Panginoon. Gayon man lang, ano tawag doon? Ganun pa man, meron talagang tinawag ang Panginoon into certain places. Meron po nagtanong sa akin, Pastor, bakit Greece? Siguro, pupunta ka lang doon para magpasarap, mag-enjoy. Kasi maganda daw po ang Greece eh. Tinanong ko siya, Pastor, bakit ikay nagpapastor sa lugar mo? Pastor, bakit Taysan? Hindi ko nga rin alam eh. Pinili niyo ba ang Taysan? Namanghaba kayo sa Taysan? Talaga napakaganda ng Taysan. Ilan taon na Pastor dito? 18 years. Dito kasama yung mission. 25 years. 25 years ago, year 2000, ano ang meron sa Taysan? Hello? You get the point? Ano ang meron sa Taysan para naisin at gustuhin na dito'y magtayo ng simbahan at magpastor dito? Hello? Alam niyo po, of many countries in Europe, Greece is one of the poorer countries. Meron akong isang pastor na nakausap, pastor sa Mindanao, sabi niya, Pastor, bakit Greece? Ang Greece, mahirap na bansa yan. Mukha lang siyang rich. Pero sa totoo, mahirap na bansa yan. Kasi they are just getting out of recession. Dumaan kasi sila sa economic struggles in the recent years. Ngayon pa lang sila unti-unti nakakabangon. Bakit hindi ka na lang mag-Italy? Bakit hindi ka na lang mag-Switzerland? Yan talagang mga... Alam niyo po, nung dumating sa point na nag-pray po kami, Lord, sige, kami ay, kung meron ka panawagan sa amin, we are willing to go. Then we prayed, Lord, saan? We prayed, saan, Lord? Kasi hindi naman pwedeng, basta na lang kami pumunta. Di ba? Lord, saan? O sige, pili tayo ng magandang bansa. Amerika kaya? Maganda sa Amerika para at least, maka-US tayo, maka-green card tayo. Saan kaya mga bansa? Siguro mga Spain, yeah, maganda, mayaman daw doon. Alam niyo po, hindi ganun eh. Pag pinag-usapan ng panawagan, it takes prayer to the Lord. Alam niyo po, we prayed until the Lord led me to Romans 1:16. Kaya nabanggit ni Pastor yung kanina, tunay po yan. That's the verse that the Lord confirmed to me kung saan. I've read it many times. Nabasa mo na ang Bible, I preach Romans 1:16 many times pag pinag-usapan ng mission. Kasi sa church, nagpipreach ka eh. Hinahamon mo ang tao. Tayo maglingkod sa Panginoon. Dapat hindi tayo mahiya. I am not ashamed of the gospel of Christ. It's the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greeks. Binabanggit mo lang yan. But at that time, Lord, saan? The Lord led me to that. Romans 1:16. To the Jew first. Lord, meron ng mga missionary sa Israel. Meron pang tinatawag na to the Jew first
ministry. I don't know if you have heard that. Di ba? Mga pastor sa Cavite, minahamon, dapat abutin natin yung mga Hudyo. Kaya po sila sa iba't ibang dako ng mundo, meron po mga missionary to the Jew. Pero sabi doon sa last part, and also to the Greeks. What I did was to search the internet. Lord, meron kayong mga Baptist doon? Naghanap ako. Alam niyo po, tumambad po sa akin, there are only 4 Baptist churches in the whole of Greece. 4 Baptist churches. I found a missionary, American missionary. I asked him, sabi niya, Pastor, 2 na yan. 4, yung Baptist, 4. Pag samasamahin mo na yung mga Pentecostal, mga kung ano-ano man, o yung mga Foursquare, o kung mga Evangelical, 10, Baptist, 4. I recently had a communication sa dati pong pastor po sa Greece, na Filipino, na siya po ay nag-for good na po dito sa Pilipinas. But they have still a church in Athens. And sabi niya, Pastor, tunay po yun. Sabi ko kasi sa kanya, nung pumunta po siya dito, nag-meet up kami. Sabi ko, Pastor, tama ba yung aking, yung aking statistics? Baka kasi nagkakamali lang ako eh. Ilan po ang Baptist sa Greece? There are only 4 Baptist churches in the whole of Greece. And Greece has 10 million in population. 10 million in population. So ganun po mga kapatid. Kung 4, that is 1 to 2.5 million. Hello? Dito sa Batangas Province, ilan ang population ng Batangas Province? Estimate. Sa tingin nyo? 2 million? Ganyan. Kung wala man, 2 million na lang. In 2 million, Batangas Province, tanong, ilan ang Baptist Church sa Batangas Province? 100? Hindi. Hello? 500? Baka. Sa daming yun, hindi nga lang magkakasundo eh, kaya hindi natin makita na sama-sama eh. Di ba? Alam niyo daw po, di ba, nalulungkot tayo paminsan, alam mo, kami mga Baptist, kakaunti kami. Hindi po, mga kapatid. Sa backslider pa lang, puno na po ang simbahan natin. Sa totoo lang, mga kapatid. Sa backslider pa lang. Yung mga simbahan dyan, mga malalaki, wala yan. Sa backslider pa lang sa Baptist, puno na ang simbahan. O dito pa lang, in 25 years, ilan ang backslider dito? Lampas pa po sa nasimba dito. Kita nyo? Ay kung lahat yun ay sumimba, di puno ngayon. Di. Ganun lang po yun, mga kapatid. Kaya, ano lang yan, isip-isip lang, di ba? Kaya, mabalik po ako. We started praying. And, dapat po, yung amin pong desire ay mas maaga na kami po ay full blast sa amin pong desire sa Greece. But, nalaman nyo po, last year namatay po yung nanay ko, namatay po si Lola Aida in a span of 1 month. So, medyo na-stop po yung amin pong pag-pursue sa mission. But salamat po sa Panginoon, talagang siya po'y kumilos at unti-unti ay dinadala niya po tayo. The Lord is opening doors. Nung nag-pray po kami, wala kaming kakilala. Wala kaming alam na Filipino doon. Wala talaga. There is zero knowledge of Greece. Saan yun? Basta wala po kaming alam. But you know what? Slowly but surely, the Lord is opening doors. And currently, meron na po tayong Bible study po doon. At every Sunday night, 10 o'clock in the evening, yung amin pong Bible study because Philippines is ahead of 6 hours. So, hapon po sa kanila, 4:00. So, 10:00 naman po. Natatapos kami, mga 12 midnight na. So, kaya yung Sunday ko talagang full pack yan. Talagang loaded. Kaya pag natulog ka, talagang umaga na. Kaya blessing naman po. Kasi sabi ko, hiningi mo yan sa Panginoon, binigay sa'yo, edi pagtiyagaan mo. So blessing po yun ng Panginoon. They are residing in Crete, Greece, or Crete. Sa Crete. Sa Bible, merong Crete. Diba? Yung mga matatakaw, yung mga ganyan. Yan po yan, Crete. Pero alam nyo po, they are Filipinos. Pilipino pa lang po yung atin po nare-reach kasi nga, hindi pa naman tayo maalam magsalita po ng lengguwahe po nila. And secondly, hindi po tayo nakakarating po roon. So the second thing na gusto ko pong ipagpasalamat sa Panginoon and i-report po sa inyo, yun pong pastor dati sa Greece na Filipino na akin po na-meet, sabi niya, Pastor, for good na kami dito sa Pilipinas. And
wala na kaming plan na bumalik doon para magpastor. But the church still remains. Meron pa pong mga 10 sila doon, 15 na uma-attend. So sabi niya, Pastor, if you are really, anong tawag dito, kung talagang decided to go there, you can take over the ministry. Hindi lang po Pilipino yon, meron mga Albanian and panaka-naka ng mga Greek. So para po hindi maputol yung ministry, so yun po yung amin pong pinag-uusapan. We work out right now. So during the time ng anniversary ng Good Shepherd, I was able to preach sa kanila online. So blessing po yun ng Panginoon. Kasi nga, noong nag-umpisa, sabi ko, Pastor, wala talaga kaming idea, wala kaming knowledge, paano kami pupunta dyan. Saan kami titira? Saan kami, kung sakaling pupunta kami dyan, lahat gastos namin. Siyempre, mas maganda yung, di ba? Yan, alam nyo, Pastor, yan yung blessing natin bilang mga nasa gawain. Di ba? We are able to go there to places na nakakapunta tayo sa mga simba-simbahan. Ano po, hindi lang tayo nakakapangaral, nagiging bahagi sa mga kapatiran, kundi nakakatipid po tayo, sa totoo lang. Nakakatipid tayo dahil nasa ministry. Ano po? So, bago tayo magtagal, marami po talaga akong kwento. Pagdating po sa mission, mga kapatid, I am so thankful to the Lord. Kasi nga, tayo po, lahat naman po tayo ay bunga ng mission. Ano po? Alam niyo po, tayo dapat ay maging masaya kasi naabot po tayo ng salita po ng Panginoon. Hindi tayong umabot sa salita po ng Panginoon. May mga nagtatanong, Pastor, bakit pupunta ka doon tapos Pilipino rin naman ang iyong babahaginan? Alam niyo po, na-share ko ito one time sa prayer and fasting. Meron kaming kapitbahay doon sa amin, sa Lemery, na dati napupuntahan, bibigyan ng babasahin, iniimbitahan, ayaw. There's no response. Until the time na siya po'y pumunta sa Australia. Sa Australia, naligtas. Umuwi. Nung umuwi, pinaalam, ay, baptist na po ako. Ha? Naging baptist ka? Naligtas na rin po ako. Ganun ba? Pero nakakalungkot, siya po ay namatay. Ano po? Pero what I am saying is this. You don't know how God will work. Ano po? Hindi po natin alam kung paano kumikilos ang Panginoon. Meron talagang ganon. Meron po isa na member sa Italy. Taga-amin lang din. Hindi naligtas dito. Nagtrabaho sa Italy. Naligtas. Naging miyembro po doon, tapat na miyembro. Sabi niya, Pastor, pag kayo pumunta sa Greece, daan kayo sa amin kayo titira. Wow. Sa Italy, that is in Milan. Alam niyo, magugulat. Lord, bakit hindi mo na lang dito niligtas? Can you question God? Panginoon, bakit ganon? Hindi. Gawa niya yun eh. Di ba? Alam niyo po, kung papansinin din natin yung paano tayo naligtas, maaaring ikaw ay nasa bahay. Paano kung umalis ka nung oras na yun at hindi ka naabutan? Nung nagbabahay-bahay ay hindi ka naabutan at di kayo umalis. Di sana, hindi ka naligtas. Di ba? Hindi ka tuloy pinili. Yan tuloy. Di ba? Di ba? Ma-amaze ka. Paano ganon? You cannot question God. I cannot question God. Kung ganon man. But still, hindi po tayo naroon para lang sa Pilipino. Dahil ang nais ng Panginoon, lahat naman ng mga tao ay makakilala sa Panginoon. When we were in Thailand, 2024, tama? 2024, yung mga members gustong-gustong magbahagi ng salita ng Diyos, but they are not able to do it because of language. Marami ay hindi makapagsalita. Gusto ko sanang mag-preach kasi Thailand is open. Open po ang Thailand, hindi kagaya po ng Vietnam and the other Asian countries like Indonesia na bawal talaga, strict. But in Thailand, you can. Kaya nga lang, wala ka rin magawa kasi nga, language barrier. So, gayon pa man. So, tuloy na po tayo. So, by faith, obey God to the place where He called you. Mamaya ulit, baka may mga kwento po tayo. Pastor, hanggang anong oras po ako? Hanggang alas 10, okay lang po ba mga kapatid? Okay lang naman. Ano ba? Places. Pag pinag-usapan yung lugar, God may call you to a place of challenge, places of challenges. Alam niyo po, hindi lahat ng lugar madali. There are places of challenges. Places of comfort. Hindi lang din lahat ng lugar ay mahirap.
meron din naman lugar ng pagpapala. Alam niyo po, I am thankful to the Lord dahil ako'y nasa gawain. Maraming mga tao sa mga naririto po, if you are a member or even you are a church worker, maraming mga natatakot sa gawain. Kasi baka kayo maghirap, baka ako ay mawalan, baka ako ay ganito. Alam niyo po, hindi. I am always reminded by my dad, saan ba lugar ang madali? Is there a place that is easy? Meron po dito mga nagtatrabaho sa construction. Tanong, madali ba sa construction? Hindi. Hello? Sina brother sa printing, madali ba ang printing shop? Hindi. Hello? Kung hahanapin mo yung madali, walang madali. Di ba? Hello? Yung mag-isip ka, yung mga congressman, mag-isip ka kung paano ko kaya gagastusin tong 1 bilyon. Isip sila ng isip. Saan ko gagastusin ito? Paano ko uubusin? Hindi nila maisip kung paano nila uubusin. Di ba? Saan ko ito ilalagay? Sa maleta? Sa basurahan? Saan ko ilalagay? Sa kaiisip, nahihirapan sila. Kaya sabi sa akin ni Pastor, ano yung madali? Walang madali. Lahat ay mahirap. Kaya kung sa gawain, you expect that there will be challenges. But mind you, it is not always challenge. Hindi laging challenge. Alam nyo, there are places of comfort in the ministry. And salamat sa Panginoon dahil tayo nasa gawain ng Panginoon. That's why I am thankful na ako'y nasa gawain ng Panginoon. Ako'y nagpapasalamat dahil ako'y tinawag ng Panginoon. Di ba? Salamat sa aking mga magulang that they have pushed me, prayed for me, di ba? To be in the ministry. And I am thankful to them. Pero salamat sa Panginoon dahil siya ang tumawag sa akin sa gawain. At inilagay niya ako sa kanyang gawain. At hindi ako nagsisisi na ako'y nasa gawain. Tinatanong ko yung aking asawa, ikaw ba'y nagsisisi na ang asawa ni pastor? O sige, magsisi ka. Kaya hindi ko sinama eh. There will be places of criticisms. Ano po? Alam niyo po, paminsan dadaling ka ng Panginoon to be criticized of people. Maganda ang ginagawa mo pero pangit pa rin ang sasabihin sa iyo. Tinulungan mo na pero masama pa rin ang babanggitin sa iyo. Sometimes the Lord will lead you into those places. Places of choices. Not all choices are between good and bad. Some choices are between good and best. Paminsan, parehong maganda naman yung pagpipilian mo. Lord, ano ba talaga? Si Maria o si Pe? Sino ba talaga, Lord? Diba? Sino ba talaga? Sometimes yung mga lugar na dadalan sa atin ng Panginoon ay confusing. Lord, ako ba ay magsusuko ng buhay? Maganda yon. O ako ba, tatanggapin ko ba itong trabahong ito na malaki ang sahod para ako ay mas malaki ang tithes? Pwede yun, di ba? Sabi pa naman sa'yo, walang pasokan ng linggo. Oh, talaga naman. Ang sahod mo, 70,000. Wow. Talagang. Lahat ng benefits ibibigay sa'yo. Pero alam mo, may panawagan sa'yo ang Panginoon. Lord, pwede naman siguro, yun na lang. Magtatapat naman ako. Bibigay ko sa'yo 91%. Sabi ni Pastor Gary, 91% Lord. Pero alam mo, may panawagan sa'yo ng Panginoon. Sometimes choices are not between good and bad. Sometimes it is between good and best. Na kahit malaki ito, kaya mong iwanan para sa Panginoon. Hindi po lahat na nagpapastor ay mga tinapon ng lipunan. Merong mga nagpapastor na malaki ang iniwan. Hello? Kaya ang gawain po, hindi lamang po ito sa mga matatalino at magagaling. Ang gawain po ay para sa mga anak ng Diyos. I like what Pastor said kanina. Wala na ibang gagamitin dito, kundi ikaw at ako. Hindi pwedeng gamitin yung mga hindi ligtas.
Kaya pag pinag-usapan po ang misyon, walang ibang kakausapin kundi ikaw at ako. Places of changes. Malaking pagbabago. Alam niyo po, sa buhay po namin, malaki ang pagbabago po nito. Bilang pastor, iba yung galaw mo eh. Yung pastor, iba ang galaw. Sa church, iba yung galaw. Kasi nga, you lead, you make decisions, choices for the church. Ngayon, because I am commissioned already as a missionary, iba na yung galaw. Though I still administer things sa church, everything, dahil nga po, si pastor na yung tumatayo pong pastor, overseer, dun po sa church po, sa sinisian. So, everything passes through him. I don't have a say anymore, or the final say. So, changes, pagbabago. Missionary, iba na po yung galaw. You need to go to places to places. Bakit? You need to share the burden. Kasi, bakit ba pumupunta ang mga missionary sa mga churches? It is not to beg. Hindi po kami naririto para po manghingi. Makinig po kayo mga kapatid. Hindi po kami naririto para manghingi. That's the last thing that we should do. Because we know that our God is able to supply all our needs. Kahit po hindi kami pumunta dito, kaya ng Diyos magpala at magbigay. Pero ang tanong, bakit kami pumupunta dito? It is to share to you the burden that God has placed in us. Bakit? Sino ang magtutulong-tulong? Kundi tayo rin. Anong gusto nyo? Pumunta kami kina mayor, kina congressman, at doon kami manghingi? Hindi ba dapat tayo magkakapatid sa pananampalataya ang nagtutulungan? At nagsusuportahan? Tanong, ito bang simbahang ito ay sa inyo lamang at hindi din sa amin? Hello? Di ba itong simbahang ito ay sa atin? Dahil ito ay sa Diyos? Ito ay sa Panginoong Hesus? Tama? Ang sino ba ang tagapagligtas nyo? Si Jesus din ba? Ay ako rin. Pareho pala tayo. Ang ama nyo ba'y nasa langit din? Ay pareho pala tayo. Kaya kung may magtutulungan at magsusuportahan, walang iba kundi tayo rin. Amen? So, place of changes. There are changes in our life, in our thinking, in our desire, in our prayer. Malaking pagbabago. Lumawak. Actually, lumawak. Dati ang pinagpe-pray mo lang yung church mo. Ngayon, meron ng mga bagong dinadala. Actually, wala na nga akong time na mag-Bible study pa sa yung mga members. Kasi nga, you allot more time sa kanila kasi nga babago. You want them to develop in their faith. You want to give more time to them. Talk to them isa-isa. Salamat po yung isa po nating contact through Pastor Rubilios. Ano po? Yung isa pong nanay doon, mula lang sa kanya, nadala niya yung mga pamangkin, pinsan, hanggang sa nagkasunod-sunod na, Pastor, ito, sa group chat natin, lahat idadagdag ko. Sa group chat po namin, we are about almost 20. Iisa-isahin mo yun. Kamusta? Hello po, taga saan po kayo? Ganito po. You start a conversation, you start chatting, talking with them, saan po kayo sa Pilipinas, and then all of those things. You want to build a relationship. Because my prayer is, Lord, sana may maligtas talaga. So that when we go there, kung meron nang pwedeng i-baptize, may ibabaptize na. A lot of missionaries, saka lang sila mag-uumpisa ng ministry once they get there. Di ba? Hindi ko kine-question yung kanila pong galaw. But I am thankful na kahit tayo po'y naririto sa Pilipinas, kaya yung iba, ayaw mag-support ng missionary. Susuportahan kita. Saka na lang kita susuportahan pag nandun ka na. But I am thankful na kahit tayo po'y naririto pa lang, tayo tumatrabaho na. Amen? That's my joy. Kasi nga habang nandito pa, ikay nag-uunti-unti na. Para pagdating mo doon, at least, kung meron kang 3, 5, salamat sa Panginoon. Meron ka ng umpisa. Sabi nga, habang nagpapahinga ay nagtatabas-tabas. Wala ka pa naman doon, pero may ginagawa ka na. Di salamat sa Panginoon. Hindi ka mag-i-start from 0. Kahit 5%, 10%, at least meron na. Di ba? Mas maganda yun. Panimula. So, pangalawa na po. Haba talaga tayo niyan.
Ay, naku po. Yan pa naman ang ayaw ko pag nakakwentuhan. Yung iba naman talagang, talaga, dyan ako na yun, parang may nakikinig talaga, kahit hindi tunay. Biro lang po. Number 2, by faith, obey God because of His promise to you. So yung una natin mapansin, sinugo ng Panginoon si Abraham mula sa kanyang lugar, Haran, going to the place where God want him to be. So secondly, by faith, obey God because of His promise to you. Sumunod ka kasi ang Diyos may pangako eh. Not only to the place, but because of His promise to you. In Hebrews 11:8, into a place where He should after receive for an inheritance. Hebrews 11:8. Kapag siya'y pumunta doon, siya'y tatanggap ng gantimpala. Alam niyo po, yung pag-iisip ng gantimpala, hindi po masama. Kaya ka naglilingkod kasi ikaw'y tatanggap ng gantimpala. Hindi po yan masama. Understanding that there is a price for the ministry, it is not a sin. Kaya mo yung ginagawa kasi nakatingin ka sa, hindi ba, sabi naman yun ng Bible, tumingin ka because there is a price. Diba? I press toward the mark for the prize of the high calling. Kaya ako nagpapatuloy kasi may prize. Kaya ako ginagalingan kasi may prize. Eh, iba, may support na nga, hindi pa ginagalingan. Diba? He called him to a place where he should after receive for an inheritance. Hebrews 11:9, the land of promise. The land of promise. Siya'y sinugo sa isang lugar na puno ng pangako. That's why we do believe that this place, God is able to do something. Sabi ng pastor doon, Pastor, yung po mga churches po doon, salamat kasi may mga Baptist churches doon, but nakakalungkot, they stop growing. They just exist. But yung kaisipan nila with regards to mission, wala. 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 Kahit isa. So, ibig sabihin, yun lang. May church kami, okay, tuloy-tuloy lang tayo. Pero tayo bilang mga, that's the difference for us Filipinos. I thank the Lord dahil ako'y Pilipino. Kasi iba tayong mag-isip eh. Tayo mga Pilipino, kahit saan tayo makarating. May mga OFW pumunta sa Middle East. Preacher, punta sa Middle East, nag-start ng mission. Tuloy-tuloy. Hanggang sa nagtayo uli sa iba't iba mga lugar. Di ba? Dito sa Batangas may pumunta, Pastor Cesar. Tapos hanggang sa naitayo ang iba't ibang mga lugar, hanggang sa nagkaaway-away na at nagkaagawa. Ay, nako po. Hindi tayo pumunta dyan. Okay, doon na lang tayo sa positibo, mga kapatid. Ibig sabihin, lumawak, dumami. Di ba? Oo, di ba? Di ba? Alam niyo, blessing po yun ng Panginoon. Bilang tayo mga Pilipino. Kaya sabi niya, dapat madala natin yung ganung kaisipan. And that is my prayer. Lord, buksan mo sa Athens, buksan mo dito sa Crete. Magkaibang lugar po yan. Okay, kung meron magsusuko ng buhay, Lord, dito na sa lugar na ito. Sabi nung contact namin, Pastor, dito kayo titira. Wala kayong po problemahin sa pagkain, sa bahay, dito kayo sa amin. Kung meron pong magsusuko ng buhay, we can make arrangements doon. Napakalaki po ng Crete. Gusto nyo magtrabaho doon? Pwede magtrabaho po doon. Sabi niya, Pastor, wala po ditong missionary visa. That's our greatest challenge. Because there's no missionary visa. Bawal po pumunta doon as missionary. Talagang working visa yung iyo pong front. So magtatrabaho ka talaga. It's either you really work or you pay for a working visa worth 500,000 for 2 years. So yun po yung ilan na po namin pinag-aaralan. Or you establish a business that is mas mahal. But yun po yung amin pong pinag-pray because when we establish a business, that's a greater or a better way for us to get, example, kung magtayo po kami ng Christian school po doon, that's a better way para makapagpadala po. Example, merong gustong pumunta, missionary or ang front niya, teacher, pero magmi-mission. So yun po yung mga iniisip po naming ways on how we can establish there nang mas matagal. Pero bago tayo pumunta dyan. Okay, tuloy po tayo. By faith, obey God because of His promise. Ang Diyos po may pangako. Sabi ng Genesis 12 verse 2 and 3, di ba? I will make thee of great nation, bless thee. Binanggit ng Panginoon kay Abraham. Where God guides, He provides.
Where God guides, He provides. This statement is always true, and God has proven this from the very beginning. In the case of Abraham, as God commanded him to depart from his country into another place, the promise of the Lord goes with him. Hindi po humiwala yung pangako ng Panginoon sa kanya. The promise of God to Abraham was for him to be great, to be a blessing, and through him, all will be blessed. Mula sa atin, ikaw naligtas. Ang nais ng Panginoon mula sa iyo, yung iyong kapatid, yung iyong magulang, yung iyong kamag-anak, yung iyong kapitbahay, yung iyong kaibigan, ay maligtas din. Mula sa iyo. Through you. God flows His work through His people. Gagalaw ang gawain, ang gagamitin niya, walang iba kundi yung kanyang mga anak. Salamat sa Panginoon sa iyong pamilya. Kung ikaw man ang unang naligtas, salamat naligtas ka. At mula sa iyo, nadala mo ang iyong nanay, nadala mo ang iyong tatay, nadala mo ang iyong kapatid sa Panginoon. Kung ikay isang nanay, salamat sa Panginoon dahil naligtas ka. Dakilang pagkilos po yan ng Panginoon. It is safe to say that we should obey God and have faith in Him because He is able to accomplish His promises. Magandang magtiwala po sa Panginoon at sumunod sa Panginoon. Dahil ang kanyang pangako, kanyang kayang tuparin. At hindi lang niya kayang tuparin, kanyang tinupad na. Patuloy na tinutupad sa atin pong buhay. Look back 10 years ago. To the church workers, nasaan kayo 10 years ago? Ay, pastor, ako wala pa, hindi pa ako nasa save niyan. Kung hindi kumilo sa iyo ang Panginoon, nasaan ka kaya? Pero salamat sa Panginoon. Naligtas ka, nagsuko ka ng buhay sa Panginoon, and nakita mo ang ganda ng isang buhay na nasa Panginoon. To the members, nasaan ka kaya kung wala ang Diyos sa iyong buhay? Where would you be? Maaring mayaman ka rin, maaring may pera ka rin, maaring may trabaho ka rin, but you will not feel the peace and joy that only God can offer. Hindi mo mararamdaman yung saya't galak na ang Diyos lamang ang pwedeng magbigay. Alam niyo po, in this world, ang tao po, there is no contentment. Yung mga, mabalik tayo dun sa mga congressman, alam niyo, nag-umpisa yan na 1 milyon ang natatanggap. Hanggang sa hindi sila nakontento, ginawang 2 milyon, 5 milyon, 10 milyon, 100 milyon, 1 bilyon. Hindi pa rin natutuwa. Dati ang SOP 10% lang. Naging 15%, naging 20%, naging 30%, 40%, 50%, hindi pa rin ako kontento. Yan po ang tao. Sabi ng Biblia, ang mata ng tao ay walang kabubusugan. That is life. That is man. Pero salamat sa Panginoon, sa mga taong nananampalataya sa Diyos, ang Diyos ay kayang tuparin ang kanyang pangako. In the book of Titus 1 verse 2, alam po natin, in hope of eternal life, which God that cannot lie. Ang Diyos hindi nagsisinungaling. Ephesians 3:20, now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Ang Diyos, higit sa atin pong kaisipan. Higit po sa aking kaisipan na ako'y tatawagin ng Panginoon into the foreign ministry, into Greece. Sabi ko nga, bakit Greece? Bakit hindi na lang Vietnam? Malapit-lapit, di ba? 2 oras lang. If you are going to travel to Greece, you are at least 10 hours, 12 hours of travel. Mahirap umuwi. Tagal. Di ba? Kung Hong Kong lang, at least 1 oras lang. Kung Taiwan lang, 1 oras lang. O kaya kung magmimisyon kayo sa Taiwan, pwede. Alam niyo po ba, yung isa ko pong Bible study sa Taiwan, sabi niya, Pastor, yung sa amin pong pabrika, 3,000 Pilipino. Puro Pilipino. 3,000 puro Pilipino. Hindi ka nalalayo sa Pilipinas. Pag tinamad ka, uwi ka dito. Pag sinipag ka uli, balik ka uli doon. Mura lang naman ang ticket. Minsan, 5,000 lang, 6,000, madali nang umuwi. Yun nga isang kaibigan ni Mrs., nagtatrabaho sa Singapore, pauwi-uwi lang. Abang-abang lagi siya ng sale. Lagi may sale Di ba? Pag iuwi dito 3 araw, babalik ulit, tapos babalik ulit 1 linggo. Makasarap. Sabi kay katindi mo. Pero alam niyo po, kidding aside, ang Diyos kaya pong gumawa at kayang kumilos. Kayang gawin ang dakilang bagay sa iyong buhay.
Hindi ko po iniisip na merong ganito pa pala. Kasi sabi ko nga, okay na naman sa ministry. Ano ba bang hahanapin ko sa ministry? O, di ba? May simbahan. May mga kapatiran. Alam nyo, yun ang pinakamahirap po sa akin. Yung iwanan po yung mga kapatiran. Bilang pastor, mga kapatid, ang inyo pong pastor, he can testify. Bilang pastor, ang pinakamasakit po sa akin, yung iwanan sila. Isipin mo, sa lahat ng mga tagpo sa buhay nila, nandun ka. Sa panahon na sila ay nakatapos ng pag-aaral, sa panahon na sila ay natanggap sa trabaho, sa panahon na sila ay namatayan, sa panahon na sila ay malungkot, sa panahon na sila iniwan ng kanilang asawa, sa panahon ng kung ano-ano mga nangyari sa kanilang buhay, naroon ka. Namasdan mo ang kanila, kahit sa mga nag-handle ng Bible study. Brother, kami po'y lilipat na ng bahay. Kami po'y lilipat na, pupunta na po kami ng Tugigaraw. Kalayo. Tidin yun. Baka may tinatawag dito. Tugigaraw. Di napakasakit. Yung pinangaralan, hagya mo nang nadala sa simbahan, hagya ng na Bible study, nabautismuhan, tuwan-tuwa ka, lalo tigit kapag yun ang iyong unang-una. Oh, salamat sa Panginoon. Tapos biglang aalis. Bilang pastor po, hindi lang ang gusto mo yung may dumadalo. Ang gusto mo talaga yung bawat isa. Kaya ang mga miyembro, alam ng pastor. Si brother, bakit wala si brother? Bakit wala si ganito? Bakit wala si ganito? Inaalam po kayo. Lalo tigit kayo na yan na ang silyan nyo. Na para ba nilagyan nyo na ng pangalan? Diba? Sa susunod, lagyan nyo po, donated by. Oo. Alam niyo po, bilang pastor, yun ang masakit sa akin. Dahil gano'n na lamang ang pag-ibig ng pastor, hindi sa sanlibutan sa mga miyembro. Ibig sabihin, mahal po kayo ng inyong pastor. Kaya para sila'y aking iwan, masakit po yun sa akin. Hindi naman kami karamihan, pero masakit para sa akin. Mahal ko po sila eh. Dahil sabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong mga kaaway. Biro lang. Mahalin mo, mga kapatiran yan eh. Mahal na mahal mo sila eh. Kaya masakit po para sa akin yun, hindi madali po yun. That decision, mga kapatid, I thought it over and over and over and over again. Pero sabi ko nga, dahil may panawagan ng Panginoon, kailangang sundin. Dahil sabi ko, ayaw ko naman na ako'y paluin ng Panginoon dahil ako'y hindi sumunod. So, there is the promise of the Lord. The promise of His power, daanan ko na lang, protection, provision, presence. The Lord is always there. The Lord is able to provide His promise to you. May pangako ang Diyos sa iyong buhay. Kaya niyang gawin yan. Alam niyo po, dagdag ko lang before we go to our third point. Patapos na po tayo. Naantok na yung iba ata. Ano po? Alam niyo po, meron po ngayon missionary to Kazakhstan. He is 70 years old. Missionary to Kazakhstan. 70 years old. Apo. Recently lang siya nagsuko ng buhay para mag-mission. That's why I'm saying to you, hindi pa huli ang lahat. Now, hindi ko sinasabing pumunta ka rin ng Kazakhstan kung hindi ka naman tinatawag ng Panginoon. What I'm saying is, hindi pa huli ang lahat para ikaw ay gamitin ng Panginoon. Hello? Nandiyan mo po ba kayo? Hindi pa huli ang lahat. Lalo tigit kung ikikabataan. Now, it is not a guarantee na ikikabataan mahaba ang buhay mo. It is not a guarantee na you will live 80 years. No, it is not a guarantee. Lahat po tayo. Hindi ibig sabihin na ang buhay mo, you are 50 years old, kakaunti ng buhay mo. No. Hindi po. Sabi ng Biblia, itinakda na sa tao mamatay na minsan. So nakatakda po yan. While we still have time, while you still have breath, while you still have days, gamitin mo yung buhay mo. Gamitin mo yung mga araw mo para sa Panginoon. There are times na talagang tayo nanghihina. There are times na talagang tayo malungkot. There are times na parang wala tayong gana. Alam niyo ba si Apostol Pablo, ganyan din? Hindi po iniisip, alam niyo, there are times na pag binabasa ko si Apostol Pablo, ano kaya ang ginagawa niya sa maghapon? Si Apostol Pablo ba, wala na ba siyang ginawa kundi magbasa lang ng Bible? Ano ang ginagawa ni Pablo? Inaano ko yun, binabalikan ko sa isang maghapon, 24 hours. Ilang oras siya kaya natutulog?
Pagkagising, ano kayang ginagawa niya? Kasi binabasa lang natin yung Bible para bang wala siyang ginawa, kundi mangaral lang na mangaral. Hindi naman posible yun eh. Siyempre, kakain pa rin siya. Maliligo pa rin siya. Alam ka nakakaral siya habang naliligo. Magsisi na kayo. Walang ganon. Diba? Anong ginagawa niya? What does he do? What does he do? There are times, sabi nga niya, pray that I may have boldness. Ipanalangin nyo na ako'y magkaroon ng tapang. Bakit? Dumadating din na. Nanghihina din siya. Nalulungkot din siya. Para bang naduduwag din siya sa ministry. Sa gawain. Pero alam nyo mga kapatid, sabi niya, tuloy lang. Tuloy lang sa gawain. Dumating yung panahon na siya'y iniwan. Sabi niya, wala na akong kasama. Si Lucas lang, di meron. Sabi ni Pastor Pablo, wala na, iniwan na ako ng lahat. Diba? Only Luke is with me. Di meron pa rin siyang kasama. Dala ng kalungkutan yun eh. Para ba lahat na lang ng masama sinabi mo, talagang wala na sa buhay ko. Siya na lang. Di meron pa rin. Diba? Paminsan, pag nagbabasa ka talaga ng Bible, matatawa ka rin paminsan. Nakakatuwa. Pangatlo na po, magtapos na tayo. Ang tingin na sa akin, fried chicken ng iba. Nasunog na. Number 3, by faith, obey God with patience. Obey God with patience as He fulfills His plan in you. Obey God with patience. Alam niyo po, hindi po madali para tupdin ng Diyos yung kanyang plano sa iyong buhay. Hebrews 11:8. He went out not knowing whither he went. Hindi niya alam. Alam niyo po, pag ang isang bagay hindi mo alam kung paano mangyayari, mabigat po yun eh. Basta ibigay mo ang buhay. Kaya maraming mga tao ayaw magsuko ng buhay sa Panginoon. Ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Ano mangyayari sa akin yan? Pag binigay ko ang buhay ko sa Panginoon, baka ako laging ganon eh. There are always second thoughts. Genesis 12:4. So Abram departed as the Lord had spoken unto him. As we obey, even obey by faith, kahit na kayo sumunod na may pananampalataya, there are a lot of uncertainties in this life. There needs to be patience, understanding, endurance in fulfilling the calling of God. Kailangan endurance eh. Patuloy. Alam niyo po, the reason, isa sa mga dahilan, bago po matapos yung aking pong testimony, isa sa mga dahilan kung bakit sinasabi ko, mga kapatid, kami ay nagsuko ng buhay sa Greece. It is not for us to, tawag doon? It is not for us to brag. Hindi magmaya, kinaho, missionary sa Greece. Hindi po. It is actually an accountability thing for us. Na kaya ko binabanggit, para sabihin mo, di ba ikaw ay may prayer sa Greece? It is an accountability for us. Kasi pag iyong kinimkim, may panawagan ako ng Panginoon. Sa akin lang ito. Madali mong alisin. Kasi nga, ikaw lang ang may alam. Pero pag sinabi mo, ako po'y tinawag ng Panginoon, may ibabalik sa iyo ang pastor. O, di ba sabi mo, tinawag ka ng Panginoon? Bakit ganyan? May nakakausap po ako na magsusuko ng buhay. Sigurado ka ba talaga? Siguraduhin mo may panawagan ka ng Diyos. Dapat alam mo. Kasi pag dumating ang panahon na ikay nang hina, may babalikan ka na alam mong tinawag ka ng Diyos. Kahit sa kaligtasan, ganun eh. Di ba, paminsan sinasabi, ano yung sabi ng Bible? Sa iyong faith, whether ye be in the faith, examine yourselves whether ye be in the faith. Binabalikan ko rin yun, Lord, ako ba talaga iligtas? At sabi ng Bible, examine eh. Lord, ako ba talaga iligtas? Meron talaga akong binabalikan. Salamat, Panginoon. Kasi alam ko, ako iligtas. I know that I am saved. Hindi ako perpekto. Hindi ako magaling. Marami akong kabaluktutan at kamalian sa aking buhay. Pero alam ko, ako'y ligtas. Hindi dahil sa ako'y mabuti. Hindi dahil sa ako'y tapat at hindi dahil sa ako'y pastor. Siguro sa pagiging gwapo, oo. Pero alam ko sa buhay ko na ako'y nanampalataya sa Panginoon at ako'y kanyang iniligtas. Dahil sa kanyang pag-ibig, ako'y kanyang tinubos. Love lifted me. Love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Ano ba makikita sa atin ng Panginoon para tayo iligtas? Wala. Sabi nga ng Bible, kahit yung pinakamalinis mo ng gawa, basahan pa rin sa Panginoon. Kaya mga kapatid, the reason why many people don't follow the Lord
The Lord's call is because of the seemingly hard and impossible task of accomplishing the will and plan of God. Mahirap yan eh. Ano yung gawain? Sa Greece, iniisip ko pa lang, paano mangyayaring kami ay makakapag-umpisa ng gawain doon? Paano? Paano? Ang tagal nang tumatakbo sa isip ko. Paano nga naman? Una, wala kang kakilala doon. Wala kang kaibigan doon. Hindi mo alam kung saan yon. Wala kang pera. Paano magagawa yon? Impossible. Diba? Impossible. Paano makakapagpatayo ng gusali ang God Disabled Baptist Church? 25 years ago. Impossible. Pero sabi ng Bible, nothing is impossible. O hindi. Isipin mo, after 25 years, may ganito na. Ay kung sabi ng pastor naku, wala bang yayari sa buhay ko rito? Nag-iisa na. Kasama pa'y ahas. Lagi sinasabi ni pastor. Alam niyo mga kapatid, kapag tayo tumigil, lalong wala kang mararating. Kapag ikay tumigil, kahit sa buhay na lang, kahit hindi na sa buhay pananampalataya, sa buhay mo na lang, sa trabaho mo, kapag ikay tumigil, lalong wala kang mararating. Sa pag-aaral, lalong wala kang mararating kapag ikay tumigil. Lalo tigit sa pananampalataya at paglilingkod sa Diyos, lalong wala kang mararating. Kaya kung ikay hindi pa naglilingkod sa Panginoon, maglingkod ka na. Dahil wala ka lalong mararating. Amen? Ang paglilingkod naman sa Panginoon ay lahat eh. Hindi lang naman pastor. Hindi lang naman mga misyonero. Hindi lang naman mga worker. Lahat eh. Ikaw, kay anak ng Diyos, ay sunod sa tatay. Hello? Ay anak ka pala eh. Ay sunod sa tatay. Ang aking anak, pag hindi sumunod sa akin, talagang makakatikim. Pag sinabi yung isa, dalawa, hindi ka susunod, sunod na po. Ay talaga mapapalo yan. Tama? Ay sabi ng Bible hindi naman mamalo dahil gusto ko lang, nakakaawa nga. Kakaawang paluin eh. Ay sabi ng Bible ikay anak, tapos hindi ka nasunod. Anong gagawin sa iyo? Papaluin. Tama? Ay mahirap naman siya may hindi na mamalo sa iyo. Ay tanong ikaw, gay anak. O di ba ka? Hindi sabi yan ng aklat ng Hebreo. Kay baka kay anak sa labas. Kaya hindi pinapalo. Pero kung ikay anak, ay dapat kayo sumunod sa tatay. Amen? At alam niyo po, pag ikay sumunod sa tatay, ang Diyos kikilos po sa iyong buhay. In the seemingly impossible task, Jesus said, with God, all things are possible. Kaya ang mission, mga kapatid, kahit iniisip namin, paano kaya mangyayari? Alam niyo, at the back of our head, ganun. Pero lagi kong binabanggit, hindi, kaya na yan ng Diyos. We plan by May, sabi ko, May 2026, pupunta kami ng Greece. Pagdating sa kaperahan, wala po kami niyan. Sabi nung amin pong nag-aayo, sabi niya, Pastor, kinakailangan ng 250,000 ang isa sa inyo, bawat isa sa inyo, sa inyong bangko. Ganon. Wala naman kaming ganon. Pero alam nyo, unti-unti, ang Diyos nagbibigay. Ang Diyos nagpapala. Nung kami ay nag-umpisa na ni Mrs. na mag-ipon, namamangha kami. Ha? May ganitong pumasok na halaga sa atin ngayong taon? Aba, naisip mo yun? Naisip mo yun? Abay, hindi nga eh. Alam niyo mga kapatid, mamamangha ka sa Panginoon. You will be amazed. You will be amazed. Alam niyo, ang buhay, masaya naman eh. Di ba? Masaya ang buhay eh. I am happy with my life. Ako'y masaya sa buhay ko. Hindi madali eh. Hindi sagana palagi. Pero masaya ang buhay. Lalo tikit naglilingkod ka sa Panginoon. Masaya ang buhay na naglilingkod sa Panginoon. Tapusin na natin. Sabi ng James 1:4, but let patience have her perfect work, that ye may be perfect. Ibig sabihin, there must be endurance, patience. Romans 8:32, he that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Pangako yan ng Panginoon eh. Bakit hindi ka magpapatuloy? Nangako na ang Panginoon na kapag ikaw ay sumunod, pagpapalain kita. Yun ngang anak ko na ibigay ko sa iyo. Ano pang bagay ang hindi ko kayang ibigay sa iyo? Kaya dumadating man kapatid, ikaw, dumadating man ang hirap sa buhay mo, pagpatuloy ka lang. Dumadating man yung mga agam-agam sa buhay mo, ako ba yung magpapatuloy sa Panginoon? Magpatuloy ka. Lagi yung sinasabi sa amin pong online program in times like this, kapit lang kapatid at magpatuloy sa Panginoon. I always say that.
I always say that. Why? Because we need to be reminded always na ikikumapit lang sa Panginoon. Wala kang ibang lalapitan kundi ang Diyos. At the end of your life, at the end of everything, wala kang ibang lalapitan kundi ang Panginoon. Alam nyo, kahit nga yung mga hindi ligtas punta ka sa ospital, yung mga nasa dulo na ng buhay, Panginoon, parang awa niyo na, dugtungan niyo pa si Papa. Wala kang ibang tatakbuhan kundi Diyos at Diyos pa rin Hello? Kaya, laging nasa huli ang pagsisisi. Kasi hindi mo inuna ang Panginoon Di ba? Laging nasa huli ang pagsisisi. Kaya binaliktad ko na yan Pagsisisi, bakit nasa huli? Nasa unahan na siya ngayon. Kaya hindi na nasa huli ang pagsisisi. Hindi nakuha ng iba, nakikitawa lang Diba? Pang matalino kasi yung joke ko Alam nyo, bahagi po talaga ng buhay natin ang hirap. Bahagi po talaga. Sa isang magandang istorya, gumaganda po yan dahil sa kontrabida. Diba? Hindi magiging maganda ang buhay mo nang walang hirap. Lalong titingkad ang Panginoon sa iyong buhay dahil sa mga pagsubok na iyong naranasan. Hello? Nandiyan pa po ba kayo? Kaya makikita mo ang kadakilaan ng Panginoon dahil ikaw ay dumaan sa iba't ibang mga sitwasyon ng buhay. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Hindi niya mababanggit yun kung lahat lang na nangyari sa kanya ay puro madali. At alam natin ang mga nangyari sa kanyang buhay na hindi madali. Dumating sa punto na siya itinatuan na maging kanyang sariling mga kababayan. Tinangka ang patayin, binato, hinubaran, nasa dagat, walang pagkain, gutom. Naranasan niya ni Apostol Pablo. Pero sa lahat ng yun, sabi niya, rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Rejoice, rejoice. And again I say rejoice. Natuwa pa rin. Hindi kikinang ang Diyos sa buhay mo kung hindi dumating ang dilim sa buhay mo. Hello? Nandyan po ba kayo? Sabi nga ng kasabihan, no pain, no gain. No guts, no glory. Di ba? No vision, no mission. No hustle, no muscle. No money, no honey. No ID, no entry. Diba? Ano yun? Naantok na talaga yung iba Ay, pastor, kasama ba yun? Naisulat nga din naisulat din no? Kasama din sa outline. Alam niyo mga kapatid, patuloy ka lang sa Panginoon. You don't know where God will put you. Young people, hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng Panginoon. I have never thought that I will become a pastor because I don't want to become a pastor. Nabanggit ko ito last Monday. Ayoko magpastor. Sino bang gugustuhin magpastor? Kung ako ang miyembro, ayoko talaga magpastor. Sa tigil ng ulo ko tapos ako, ganito ang mga magiging miyembro, ayoko talaga. Ayoko magpastor. Sabi ko nga, bakit ko papasukin na isang bagay na alam ko ako'y mahihirapan? Hirap kaya magpastor. Mas maganda pong mag-alaga ng aso. Di ba? Sabi mo sa aso, sit! Sit yung aso. Bark! Rup, rup! Gano'n, di ba? Eat! O, kain Di ba? Yung tao, tinuruan mo na, tinulungan mo na, pinanalangin mo na, lahat na ginawa mo, wala pa rin. Pero alam nyo, masaya ang maglingkod sa Panginoon. Hindi ko inisip na ako yung magpapastor. Lalo tigit, hindi ko inisip na ako yung magmi-missionary sa ibang bansa. Okay na naman ako dito. Sabi ko nga, bakit ba ako pupunta sa ibang bansa? Biyaya ng Panginoon, we had the opportunity to visit other countries as well. Kung yun lang yung kaisipan na, siguro kaya ka magmi-missionary para makarating sa ibang bansa, hindi rin Kasi nakakapunta naman ako Sabi ko nga, hindi naman lahat na nakakapunta. Si pastor nakapunta ng Vietnam. Tanong, si pastor ba nagkaroon ng puso na maging missionary sa ibang bansa? Hindi. Ibig sabihin, baka si Ma'am Jemarie, ano? Yeah? Ibig sabihin ko, hindi lahat ng pumupunta doon, nagkakaroon ng ganun desire. Siguro burden. Kawawa naman yung mga tao dito, dapat maano. Pero eventually, it fades, nawawala. Kasi nga, ang puso mo dito pa rin.
So, ang dami naman napunta sa iba't ibang mga bansa eh. Pero bakit walang ganun? Sabi ko, bakit ganun ang iba sa akin? Ilan kami sa grupo magkakasama? O pray tayo. Baka tayo may tawagin dito para mambiruan ba? Biruan, baka may tawagin sa atin dito. At sige. Oh. Pero bakit ako? Lord, why have you chosen me? Hindi ko alam eh. Bakit nga ba ako tinawag? Hindi ko din alam. Pero alam nyo, ang Diyos mabuti. Ito lang. Patigil na ata ako dito. Ayaw nyo ba? Kung sa aspeto lang ng pagpunta sa iba, hindi eh. Diba? This coming April, we'll be able to visit Taiwan. O sa mga nasa Taiwan, meron nasa Taiwan dyan. Magpakain ka naman. Magkita tayo. Kaso, 15 kami. 15. Alam niyo po, kung yun lang, hindi eh. Sabi ko nga, yung mga bagay na nagagawa, ayaw ko, tapusin na nga natin. Dami ko naman kwento. Yan. All these things are anchored, achieved, and accomplished by faith. Lahat po pananampalataya yan. By faith we possess, by faith we proclaim, by faith we persevere, as we obey the great calling, great challenge, and great commission of Christ. Mga kapatid, panghuli na. Ikaw bilang Kristiyano, anong ginagawa mo? Hindi ko sinasabi na mag-mission ka sa ibang bansa. Pero anong ginagawa mo? Are you doing something or are you doing nothing? Yun lang naman yun eh. May ginagawa ko ba o wala kang ginagawa? Hindi ko sinasabi magsuko ka ng buhay at mag-mission sa ibang bansa kung hindi ka naman tinatawag. Pero kung tinatawag ka, dapat kang magsuko ng buhay mo. And kung wala pa, just pray. Lord, meron ka bang panawagan sa akin? Baka meron. Lalaki ka man o babae. Kahit ikaw'y pamilyadong tao, probably you'll become an OFW. Alam niyo dati, very yun eh, para bang wag ka mag. Alam niyo, kung ikaw ay pwedeng maging preacher, you can be used of God. Ang daming mga nagsimula ng gawain na dati sila ay OFW. At mula sa kanila, sila ay nagmisyon, nagsuko ng buhay sa Panginoon, nakapag-establish ng simbahan sa tulong ng Panginoon. Who knows how God will use you. Pero alam niyo mga kapatid, ang Diyos po hindi nagkakamali. God can use you. Ang tanong, magpapagamit ka ba sa Panginoon? Magpapagamit ka ba sa Panginoon? Yung dagat nga, yung bagyo sumusunod sa Panginoon, ikaw pa ba naman? Hello? Nandiyan ba po ba kayo? Now, kung hindi ka man sinugo ng Panginoon sa iba't ibang mga lugar, why don't you support them whom God is using? Iba't iba po tayo. Yung iba ay nasa gawain, yung iba ay nagtatrabaho. Mahirap na lahat ay nasa gawain. Tama? Mahirap na lahat ay pastor. Mahirap na lahat ay church worker. At sa Biblia, hindi lahat ay alagad, yung so-called disciples, 12 disciples of Jesus Christ. There are people who served. Naalala niyo si Lazaro? Naalala niyo si Marta? Naalala si Maria? They were disciples, so-called ng Panginoon, but they are not included in the 12. Nakasakasama ng Panginoon. In a sense, para hindi sila yung mga church workers. Miyembro sila. Pero hindi ibig sabihin, wala silang bahagi sa Panginoon. Kaya si Maria, nung dumating ang Panginoon sa kanilang tahanan, ibinigay niya ang kanyang napakamahal na pabango. Worth a year's wage. Kung ikay kumikita ng 20,000 kada isang buwan, that is around 240,000 na pabango. Ibinigay niya lang sa Panginoon. Sayang ba yun? Hindi. Dahil lahat ng ginawa at binigay at pinagtapat mo sa Panginoon ay ibabalik ng Panginoon ng siksik, liglig at umaapaw. Kaya ang magtapat at magbigay sa gawain ng Panginoon, mga kapatid, hindi po ito kalugihan. Hindi po ito sayang. And alam niyo po, mission giving. Magtapos po tayo dito sa mission giving kasi mission emphasis nyo naman. I will be talking about mission giving. Mission giving is the most selfless giving that we will have. Most selfless. Bakit? Kasi yung tithes and offering, sinong gagamit yan? Simbahan. Para sa atin din yan eh. Pagkain ng miyembro, kung may mga activity,
pagpapagawa ng building, o kung ano-ano pa mga gasolina ng sasakyan, o kung ano. Basta, church, yung gamit ng simbahan. Pero alam nyo, ang mission giving, it is not intended for us. It is the most selfless giving. Bakit? Kasi ito'y gagamitin mo para sa iba. Hindi ikaw makikinabang nun eh. Hindi mo sa iyo gagamitin eh. Ibibigay mo sa mga taong umaabot sa mga lugar at mga tao na hindi mo na kayang abutin. I'm not just talking about foreign, but even here. Di ba? Sa hala-hala, you can support them. Di ba? Fellow missionaries. Pastor Unyada, you can support them. Places wherein you cannot go. And yet, people whom God has called have gone. Pumunta sila doon. Sinunod nila ang panawagan ng Panginoon. Ikaw, anong gagawin mo? Hello? Ang iba, hirap na. Nagbigay na ng lahat. Nagbigay na ng tithes, nagbigay na ng offering, nagbigay na ng kanilang mission. Ikaw, ni tithes, hindi mo maibigay. Hello? Diyan na ba kayo? Kala ko gay mission ang inaano nyo. Ba't kayo napupunta sa tithes? Alam nyo mga kapatid, pag pinag-usapan ng pagbibigay, walang bagay sa iyong buhay na hindi mo dapat ibigay sa Panginoon. Kung susundin nga natin yung New Testament, lahat. Pinag-aaralan ko yung, sabi ko, paano na ibigay yun ng mga taon, lahat ng kanilang mga lupa, mga bahay, binenta, binigay sa mga apostol. Paano nila nagawa yun? Because they first gave themselves. Ang binigay nila ay ang kanilang sarili. At nung ibinigay nila ang kanilang sarili, wala nang bagay na hindi nila kayang ibigay. Sabi ni John R. Rice, a love that does not reach the pocket does not reach the heart. Ang pag-ibig na hindi umabot sa bulsa, hindi umabot sa puso. Hello? Sabi ni Dr. John R. Rice, I'll never forget that. Kapag mahal mo, kaya mong gastusan. Pag mahal mo ang motor, lahat ng pera napunta sa motor. Hello? Aray. Pag mahal mo ang bahay, napunta sa bahay. Kapag sa negosyo, mahal mo ang negosyo, lahat napunta sa negosyo. Pero kapag mahal mo ang Panginoon, napunta sa simbahan. For where your treasure is, there will your heart be also. Kaya marami, ang daling iwanan ng simbahan. Bakit? Wala doon ang pera. Hello? Pero kapag sila'y tapat na nagbibigay, tapat, lahat ay ibinibigay, alam nyo mga kapatid, ang hirap iwanan ng simbahan. Ang hirap yung simbahan. Kaya yan natayo ay dahil namin, tapos iiwanan namin. Ay, hindi kami alis dyan. Di ba? Ay lahat na ibinigay namin diyan. Bakit ang pastor ay hindi makaalis-alis sa simbahan? Bakit? Ay lahat na ibinigay sa simbahan eh. Hello? Because we want to be examples in giving. Ang una, higit dapat na nagbibigay ay pastor. Kaya kung meron pang pwedeng ibigay, higit sa buhay, higit sa pananalapi, lahat na ibibigay. Naalala niyo yung kanta? Lahat ay aking ibibigay, ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Mga kapatid, we cannot outgive God. Hindi mo pwedeng higit na maging mapagbigay kaysa sa Diyos. Kaya mag-umpisa ka. Give your tithes, give your offering, give your mission commitment. Alam niyo mga kapatid, practical. And with the practical. Kung lahat po tayo dito ay magbibigay lang ng tigsi 50. 50 kada buwan. Malaki ba yung 50? Brad, 50 pesos lang. 2 milk tea lang yun. Uy, isang kape. Ang kape nga ngayon, 100 na eh. Kalahating kape lang. Isang buwan. 50 pesos lang. Ilan tayo dito? Ilan tayo dito? May ilan tayo dito? May 60. Aba, kung tig 50 tayo dito, times 60, ilan yun? Mga galing sa English. Magkano? Ha? 3,000. Ay, laki ng support ko, pastor. Malaki na ang support ko. Isipin mo, mula sa simbahang ito, tig 50 lang kayo, may 3,000 na para sa missionary. Oo nga, no? Hello, nandiyan pa ba kayo?
Sa 50 lang yon. Eh kayo ba? Hanggang 50 lang ba ang kaya nyo ibigay? Hello? 51. Yun lang yun mga kapatid. Eh kung meron kayong 3 missionary, bigyan nyo ng tig 1,000. O, di ba? Simple lang. Eh kung nagagawa ngayon ng iilan, hindi naman dito lahat ay nagbibigay eh. Tama? Hindi naman dito lahat nagbibigay ng tapat eh. Nagbibigay pa minsan. Pero tapat, hindi. Pero ang challenge ko mga kapatid dito, kung lahat tayo ay magbibigay lamang ng tapat, mas malaki ang magagawa nyo. Mas magalaki ang magagawa natin. Hindi lang ito ang pwede nating magawa para sa Panginoon. Kaya ang dulo po nating nais makita, by faith, dapat sama-sama tayo. Hindi lang iilan ang may pananampalataya, dapat lahat. Amen? Pagdating sa misyon, hindi lang si pastor ang may puso. Hindi lang si Brother Henry ang may puso. Dapat lahat tayo may puso. May puso po ba kayo? When Jesus saw the multitudes, He was moved with compassion on them. We need to see what Jesus saw. We need to feel what Jesus felt. We need to do what Jesus did. Kailangan natin gawin kung ano yung kanyang ginawa. Hey, when He saw the multitudes, He prayed. Pray ye therefore the Lord of the harvest. He will send forth laborers into His harvest. The reason why we are here is to partner with you so that many people, our prayer is not just in Greece, but in Eastern Europe. Nandiyan yung Turkey, nandiyan yung pag-akyat mo pa, Albania, dyan pataas po na yan. Yung Bosnia, Herzegovina, yan po yan. Yung mga bansa po yan, pataas pa. There are many more countries in this world that don't have, wala ha. And kahit yung mga bansa na dati ay they are strong with the gospel, nabanggit nga, right now hindi na po ganon. Europe is one of them. UK is now becoming a Muslim country. Canada, the US, Australia. Hindi natin ito napapansin. We are centered just on the 1040 window, which is good. Pero mga kapatid, even in those countries na akin nabanggit that dati they have a strong Christian foundation, right now, bumabagsak na. That's why if you have the opportunity to go there, huwag ka lang pupunta doon para magtrabaho. Mali yun. That's why lagi kong challenge sa mga OFWs na atin pong Bible study, part ng atin pong program in times like this devotions. You are there for a reason. You are not just there to work. You are there to become a light so that other people that are there would know Christ. Hello. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So bago pa ako humaba uli, pwede pa uli umpisa uli tayo. So all these things are anchored, achieved, and accomplished by faith. So by faith, obey. Hindi mo ito kayang sundin. Hindi natin ito kaya. Mahirap ito. Kung ikaw ay magsusuko ng buhay mo para sa full-time ministry, hindi ito madali. Kung ikay tinatawag ng Panginoon magpastor, hindi ito madali. Kung ikay tinatawag ng Panginoon maging missionary sa ibang lugar o sa ibang bansa, hindi ito madali. Pero pag may pananampalataya tayo sa Panginoon, nothing is impossible with that. Gusto mo magbigay sa Panginoon ng tapat? Gusto mo maging kabahagi sa misyon? Gusto mo magbigay ng iyong tithes and offering ng tapat sa Panginoon? Hindi ito madali. Mahirap. Mahirap. It hurts. Sa umpisa, mahirap. Sabi nga ng isang preacher, give until it hurts, and it hurts, and it hurts, and it hurts no more. Sa umpisa, mahirap. Mahirap. Darating ang pagkakataon, madali na. Mahirap talaga ang isang bagay na hindi ka sanay. Kita nyo, kayo, hindi nag-toothbrush. Hindi kayo sanay eh. Yung iba, hindi naligo. Bakit? Hindi sanay eh. Pero pag ang isang bagay, nakasanayan mo, madali na yan. Amen? Kaya pag ang pagbibigay, ang pag-aakay, ang pangangaral ay naging kasanayan natin, hindi na mahirap. Kapag naibigay na natin ang buhay natin sa Panginoon, hindi na yan mahirap. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? O tayo na manalangin. Panginoon, salamat po. At